Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. So kung fake news ang police report, hindi ba dapat bilang isang gobyerno, sangay ng gobyerno, napakahalaga, hindi ipakita niya yung police report? Fake yan, pinakita niya sa social media o sa media, eto ang police report namin. Dahil Office of the President ang sangkot dito. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Hindi ba dapat bago siya kumuda, ginawa nila yung kanilang obligasyon? Dahil meron naman tayong bilateral agreement dito sa Amerika para magpasinungalingan lahat tayo na nagsasalita dito na hindi sangkot si Lisa. Hindi ba dapat bago binuksan ang bunganga ng buwaka ng inang itong babaeng ito na nuknukan ng kasinungalingan ay sinasabi dapat nila na actually ang gobyerno ng Pilipinas ay nakipag-coordinate sa ahensya ng Amerika at hindi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Lisa Tanas ay sangkot dito sa pagkamatay ni Tantoco o may kinalaman or, o kung ano man. Pero she failed. Kasi nga, kasi nga fake news. Mga kababayan, yung pagkamatay ni Tantoco, ayaw nilang i-address. Hindi po yan peke. Bakit? May police report. Di ba? Confirm. Okay? May police report. Ito nga, may police report, mga kababayan, na may Paulo Tantoco. Ito, hawak natin. Although ito yung hindi pa nalaman na siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, di ba? Na hindi nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive the night before siya na-chogi. Pinost natin yan sa Buljakan. So ito ay hindi niya inaddress na may namatay na Paulo Tantoco dahil sa aksidente na hindi pa masabi kung anong aksidente at may presensya ng pulboronic yung kanyang katawan. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Hindi ito private citizen si Tantoco. Ang asawa niya, again, na si Dina Tantoco Arroyo ay Deputy Social Secretary. Meaning, mga kababayan, ulit-ulitin natin, gumamit sila ng pondo, ng pera ng bayan, pera ng Pilipinas, gumamit sila ng public funds, si Lisa Tanas, at nagstay sila sa mga 5-star hotels, nagparty sila, nag-hinar nila si Jokoy, na hindi natin, na alam naman natin na kung si Lisa Tanas kasama ni Jokoy, pera ninyo ang ginastos doon. Diba? Dumating sila sa Amerika, sabay-sabay sila, hindi natin alam kung isang eroplano, ano bang sinakyan nila, diba? Hanggat hindi ito naiimbestigahan. Hindi porket si Tantoco yung namatay ay walang posisyon sa gobyerno, ay absuelto na ang mga jutang ginimes na ito. Sino yung mga jutang ginimes? Si Lisa Tanas, yung asawa niya, at lahat ng involved doon. Pera ng bayan yun, at this is public interest. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista
ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "Miro," yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Okay? Nakalagay naman dyan, ayan no, sa hotel. Okay? Although hindi nakalagay, Beverly Hilton to namatay, di ba? Ngayon, hindi niya inaddress na may namatay na Tantoco, di ba? Dahil nga, ipinakita, available online yan, ang result, di ba? Na nakalagay doon sa toxicology report, okay? Na namatay nga siya, mga palangga, dahil sa aksidente at nagkaroon ng heart problem nung isa sa dahilan ng kanyang kamatayan, and also that pulboronic effect. Hindi po fake news ang inilabas ng Los Angeles Medical Examiner, mga kababayan. Ang pagkamatay ni Tantoco na may pulburon, mga kababayan, hindi po yan fake news at bawal po yan. Sa Amerika, ang pulburon. So definitely, may pananagutan ang gobyerno ni Bangag. Kasi mayroong basihan na ipinakita ang what? Ang coroner's office o yung medical examiner. Hindi po yan fake news. Ngayon, itong bangag na administrasyon na ito, okay?
Ang in-address lang niya, yung police report, I don't know kung anong ibig niya sabihin na anong police report ang minimin niya, kasi pwede naman talagang magtanim, gagawin ng Malacanang, ng Bangag Administration, gagawa sila ng peking police report, as itatanim, whether itanim sa mga vloggers and everything, kasi di ba yung inciting to sedition, tinamnan kami ni SAS. So hindi natin alam kung ano yung minimin niya na fake na documents. By the way, kasi binasa ko lang yung article, meron ba siyang ipinakita? Kanya comment palangga. Meron ba pinakita yung si Auntie Claire, itong bigaon ito, babaeng itong walang laman ang utak, meron ba siyang pinakita na sinasabi niyang police report na peke? Meron ba? Wala siyang pinakita. Di ba? Wala siyang pinakita. Pero hindi nila ina-address yung matay ni Tantoco. Hindi niya in-address yung toxicology report, 'di ba, yung autopsy, 'di ba? Hindi po enough 'yun. Nasasabihin lang nila fake news. Fake news 'yan na dinadawit ng si Lisa Tanas. Hindi niya pwedeng baliwalain yung dokumento na ilalabas ng medical examiner, mga kababayan. Okay? Hindi nila pwedeng sabihin na yun doon lang sila tututok. Kasi may namatay na kasamahan nila. At ang nag-organize ng event na yon at ang gumastos ng event na yon, pera ng taong bayan. At nandoon si Lisa Tanas nung gabi at marami pang iba, GMA executive, mga artista, si Jinggoy, si Jinggay, si Keso, 'di ba? Si Frasco, 'di ba? At marami pang iba. I think may doon sa isang police report na inano ni Dean, meron pang si Kumar or basta marami pa, mga kababayan. So hindi po pwedeng dahil sasabihin niya, yung police report, peke yan, ganyan-ganyan. So end of story na. End of story na. Kaso lang, wala ding kwenta yung mga reporters doon, so wala talagang nag-follow up. Wala talagang gumisa kay Clarissa Taratara para sabihin na, teka muna. Okay? Auntie Claire o Clarissa Taratara. How about yung issue ng pagkamatay ni Tantoco? Yan ba ay peke din? Ano ang masasabi nyo dito sa toxicology report na ito ay mayroong pulburon effects? Walang follow-up question. Palibhasa, hindi natin alam kung bayad na yung mga jutang ginimes dyan o takot sila magurgor kasi nawala na yung Net25 na reporter dyan, tinanggal na nila itong si Eden Santos. Ngayon, mga kababayan, ang katanungan nga natin dyan, nung nag-vlog tayo ng ilang beses na, bakit mahalaga? Okay, na-i-address ito, at bakit mahalaga, ikaw, Mangga, at iba pang mga senador, na kailangan imbestigahan nyo ito. Dahil, mga kababayan, hindi ito private citizen si Tantoco. Ang asawa niya, again, na si Dina Tantoco Arroyo ay Deputy Social Secretary. Meaning, mga kababayan, ulit-ulitin natin, gumamit sila ng pondo, ng pera ng bayan, pera ng Pilipinas, gumamit sila ng public funds, si Lisa Tanas, at nagstay sila sa mga 5-star hotels, nagparty sila, nag-hinar nila si Jokoy, na hindi natin, na alam naman natin na kung si Lisa Tanas kasama ni Jokoy, pera ninyo ang ginastos doon. 'Di ba? Dumating sila sa Amerika, sabay-sabay sila, hindi natin alam kung isang eroplano, ano bang sinakyan nila, 'di ba? Hangga't hindi ito naiimbestigahan. Hindi porket si Tantoco yung namatay ay walang posisyon sa gobyerno, ay absuelto na ang mga jutang ginimes na ito. Sino yung mga jutang ginimes? Si Lisa Tanas, yung asawa niya, at lahat ng involved doon. Pera ng bayan yun, at this is public interest. Hindi pwedeng makawala si Lisa dito. Kaya yang si Amy Mangga, boljakin nyo sa comment section. Sabihin nyo, wag kang epal, wag kang hanggang Facebook lang. Mag-open ka ng investigation para malaman ng taong bayan magkano ang ginastos ni Lisa Tanas, magkano ang binayad sa performer na si Jokoy, sino ang namasahe sa mga umattend na mga artista, sino ang nagbayad ng kanilang mga hotel. Lahat ng mga dokumento, hingiin, makikita yan kung mayroong proper investigation